Ako, physics, saka math, saka chemistry, computer science. Diba? Mhm. Most. Saka saan nga po magkakabiology, I think. Pero anyway, Sa ComSci mo, may programming din pinapagawa. ako, Anong language yung ginagamit niyo? sa tinuturo ko, si Sharp. Pero, pinapag-aral ko nga po ngayon, Python. Ayun. Yes. What is an isosceles trapezoid? Teaching. Check mo natin muna yung isosceles trapezoid. Isosceles trapezoid po is where yung both sides yung ano po Two yung sides are of equal length. tsaka parang isosceles triangle po pero tinapos yung sa taas. I think. I think it can be geometrically proven nga po that the angles have to be the same. Base Mm. angles. Because it makes sense. So, ano ba? Ano ba? Ay, hindi ko na nakakalimutan. Hindi, ang definition niya ay trapezoid where the top and bottom are parallel and the remaining two sides are of equal length. Tapos, the two sides that are equal in length are not parallel. Okay, so itsura niya para siyang naglagay ka ng ano, Yan mo. ng rectangle sa gitna that kinat yung isosceles. Yan mo. May rectangle. No, tapos ito, mga triangle na ito. Kaya ano, isosceles, tapos yung tinanggal ko. Pwede. Actually, ang hindi ko maintindihan ay ano ba yung use the method of dissection I to think yung inalala find pa parang use Riemann sum. Tapos yun ito. Hindi pala, it's just one whole rectangle. Tapos use Riemann sum again for this one. The triangle part. I think it's unnecessary, pero okay. So, kaya tingnan natin yun, no? Ano ba yung may binigay ba na ano? Uh, method of dissection. Wait, check ko yun, no? Baka may example na, no? And reference yan. Kasi, pero, example 5. illustration 4, example 1. Sa akin ba yung 5 yung Gawa ka ng equation lang talaga. Sige. So, kailangan mong gumawa ng equations for yung top. So, sorry, so this.
bases have measures B1 and B2. This is H. This is B1. Also, I didn't need to make an equation. There's no other equation function. It's B2. Pwede mag-drawing ka ng figure at i-label mo yung ano, yung B1, B2. Wala ko na. Kung ano yung There's pipiliin mo. flat. Ayun, flat. Applications not good. Good. Okay. Ano pong ginamit mo? B1 po to or B1 po to? Para concept. Hindi, kaya kita pinapapili. Sige po, Pero ito po. yung ginawa ko kasi yung B1 yung nasa bottom. Pero ano mo ang preference mo? Mm, um, natin. Tapos na. Hmm. Mismo kung do we really want to do this? Kasi parang It's not necessary. then, yung actually work lang naman talaga dyan ay yung mag-set up ka ng equation para dun sa top eh. Tapos, dahil hindi walang restrictions on the length sa bottom, ang mangyayari lang talaga dyan, treat each triangle separately at saka yung rectangle. So, hindi mo na may iwasin paggamit ng theorem na ano na yung sum ng areas na kasi walang restriction on B2 and B1 eh. So, hindi mo magamit yung trick na isang summation index lang yung gagana. So, i-color code mo na lang. Yung first triangle, yellow, or area 1. Yung second triangle, yung rectangle, area 2. Tapos yung triangle on the right, area 3.
Pero pag ganun kasi, parang maling i-set up yung mga equations eh. Diba? So, ang ano lang yan eh, ang gusto na malaman kung kaya mag-drawing ng kung kaya mong i-set up yung equation, yung ano, yung area of a triangle using the Riemann sum. Ganito lang. Papaskip ko yung buong detalye nito. Ang gusto ko lang na makita, yung expression for the area ng triangle na on the right, on the left. Kasi yung itsura ng triangle na ginamit dun sa example, pababa eh, di ba? So gusto ko paakyat. So itong ano, so modify natin yung problem. So let's just do this. Kaya share ko yung ano, drawing ko yung system, yung triangle para hindi ano, para mag-agree tayo sa so sorry. Gusto ko paakyat. Ito. And then, kaya, sorry, i-label ko lang. This is 0. This is B. This is H. So, ito yung gamitin mo ano. Gawin mo lang tong triangle na to. So, send ko sa messenger. Kasi, pag kaya mong gawin to, magagawa mo yan. So, first, ano yung equation ng line? And then, set up yung integral. PD ka. Inscribed or circumscribed na rectangles. Yes. So, gawin mo lang ito, yung sub-problem. Kasi, para hindi na ano, para hindi na, kasi hindi ko makita yung benefit ng paggawa ng buong yan eh. Pwede pa i-copy ng ano, nung sinend kong figure. Tapos yun, instead of doing the whole of 31, just do that. Sige mo. Tingnan mo. So, tingnan mo yung, so, xi kung 1 dito, minus 1. Pero kung circumscribe siya, yung x2, hindi, ito, wait, saan ba yung xi? Okay. So, Para mas malinis i-handle yung inscribed eh, no? wala pong I minus 1. Oo. Okay, yes. So, let's use inscribed rectangles na lang. So, skip natin yung 31. Let's just do this triangle para yan yung sub-skip. Yan yung ano eh, sub-part siya ng ano eh, ng 31 eh. So, set up, kailangan natin equation ng ano. Oh. And then, mamaya yung other sub-part. Gagawin na nga rin natin yung buo. Sige. So, the equation here is
So, no, B over N na lang. Yes. Yeah. Anong mas simple? Kung circumscribed yan, kung inscribed yan, tingnan natin yung ano. Dapat yung x1 should be 0. So, saka lang po yung I minus 1. So magkaka-i minus 1 kanyan. So hindi yung inscribed yung pinaka-simple, yung circumscribed yung mas simple. Okay, yan. Tapos, And then slopes. parang mo siya na B over H X. Teka, ano yung slope? May dalawang points ka dyan, di ba? 0, 0, at saka 0, at saka BH. So, ano yung slope ng line? Ah, no, B. Ano yung B and H?
Okay. So, yun na siya. And therefore, Okay, so yung ano, yung area nung yung nth approximation for the area is anyway, so nag-crashing zone. Okay, so, anyway, so, nangyari. okay, so yung area Report, ano yan? o A sub n is okay. Um, 0 to n. Di ba, wait, Tingnan mo yung ano, tingnan mo yung saan nagsisimula ng evaluation. Anong value ng I? so, 1, Teka, and, ano ba ginagamit mo? Circumscribed, inscribed? Ayun, so 1, no? Kasi ano, yan yung, okay. okay, yung N naman to. Ginagawa ko yung N parang ganun lang. Kasi confusion, therefore, Bakit, kaya, bakit BH over N? Ano ba yung sum ng I? 1 plus 2 plus 3 plus 4 hanggang N. yung ano mo na formula. Um, mhm. Okay, so, Ayun, so, para, okay. alam ko na kung paano Ngay- i- Ngayon, ito naman yung, ano, yung second part. Para send ko naman yung next figure. So, area ng triangle pa rin, pero shifted.
So, ano yung area naman ng triangle na yan? So, over 2 nga po. So, it's just one of the Hindi, each. hindi. Tingnan mo yung pinadala kong ano, yung pinadala kong bagong figure. Bago mo figure. Kaya pala. Oo. So, ito, find the area naman. Paano pag ganyang Tama. triangle naman? Yung kabila. Oo, yung kabilang side. Kaya hindi ko papabuo yan eh. Kasi pag nagawa mo na yan, I think obvious na paano gawin yung buong problem eh. So we just work on sub-problems. So, What's this? Pero, nandun siya. so anong klaseng gagamitin mo? Inscribed or circumscribed? Parang ngayon, I think, so, ano mo na, ganun pa rin. Hintay kong circumscribe. Ano ba? So, mga ganito. Anyway, ano to? So, ano yung X1? Mhm. So, that's I-O, what's that? Anyway, so, something, C plus ano yun na pala. So, anyway, so, I think circumscribable would work. Hindi. Kailangan na ba na-inscribe? Prepare to get flipped. Ano?
Hmm, abas. Is still equal to minus and minus and Okay, interesting pa. Mas interesting pala siya. So area equals
Mhm. Okay, so ano na yung function? Yung y is a function of x. Alam mo, so yung xi, ano ba siya? Ah, so dito, no? Dito hi over. Ay, dito ib over n. So, dapat dito ib. Ganito, ano yung dapat na mangyari? As n approaches infinity, yung x1 should become and then when n approaches infinity, yung xn should become ano naman. Okay, paano maghanap ng equation ng line? What do you need? So, alam ko na yung dito. So, dapat. Teka, ano yung 2 points on the line na alam mo? Kasi yung ano, gawin mo in a system, do it in more systematic way. What are the 2 points na nakaspecify dyan sa line na yan? So ano yung endpoints?
nung line segment. Paki-label dyan sa diagram mo. So on the line, yung leftmost endpoint ng line segment should be ano yung coordinate nun? Yung coordinates. So yun nasa upper left. Write it down on the figure. So yung point na yan, ano coordinates niyan? CH. Tapos yung dulo, yung rightmost endpoint. Nasa pabagsak nga po na. So D0. Ngayon, yung C, H, and D, these are known quantities. From there, how do you set up yung equation ng line? So ano yung pwedeng gamitin? Yung slope-intercept form, hindi useful dyan ng diretso. So what else can you use? So if you have 2 points, what can you get from that? Can you get the gradient? Wala nga po na. Ano kasi yung point, ano? Bilang mo. Yung point, I forgot. So y minus y0. So, negative h over. Huwag mong diretso na f of x. Gawin mo muna yung y minus something. Pakita mo sa baba. So y minus tapos gradient is equal to gradient times x minus x of 0. Yun. So, y Tapos yung x0, y, teka, so dapat x1 yan. Okay. So ngayon, pili ka. Anong gagamitin mong x1, y1? Ano yung x2, y2?
Ano yung convenient na na choice ng y1? At saka x1 at x1. Zero. Gusto natin 0, di ba? Yung y1, which means ano yung x1 na convenient? Then, D. D po na. D. Y minus. Hindi, din mo. Ano ba yung y? Yung y1, yung choice ng y1 at x1 arbitrary yan, di ba? Okay. So, yun yung f of x. Mapansin. Okay. Ngayon, check naman yung xi. When I is equal to 0, ano dapat yung when I equals 1, anong lalabas? Tapos when I equals n, anong lalabas? So, kailangan po pala in-spread. Okay. Hindi, okay na yung figure niyan. Bago. So, ganda po pala na inscribe, di ba po? Well, okay, pwede ka mag-inscribe. Sige. Kung gusto mo. Kasi mawawala po tong, magiging I-1 ba pala po eh. So, miss din. So, kung inscribe yung gagamitin mo, yun din di ba? Ano yung x1, ano yung xn? Ay, mas obvious dapat yung sagot pag x1 eh. So, what should x1 be from your figure? T plus this. Mm-hmm. Tapos, so pag check natin, when I is equal to 1, that's going to be xi. So, x1 equals c plus I or d minus c over n when I is equal to 1.
as n approaches infinity, yung x1 becomes... Hindi, sulat mo, just to check. x1 is equal to what? xn is equal to what? So, isulat mo sa tabi. So, x1 is equal to c plus... Teka, yung sum mo nagsisimula at what value of I? 1, di ba? So, bakit 0 yan? So, dapat lalabas yan c plus d minus c over n. Kasi I equals 1 eh. Tama yan. Walang issue yan. Kasi tinan mo, yung x1 mo, yung first value ng x1 to the right of x equals c. Wait. I equals 1. I equals 1. Okay, over n. Ngayon, yung xn, it's just going to be... Gamitin mo yung expression. Kasi check natin kung reasonable ba yung expression na sinetup mo eh. So, c plus... When charger. Teka, yung tablet mo ba kailangan mong charge? Yung phone charger. Okay na ba? Okay, so substituting c plus d minus c. Wag mong i-diretso kagad. Pakita mo. So, n. Hindi, pakita mo yun, n times d minus c over n. Para lang klaro na dyan ang galing yan. Okay. Ngayon, tingnan natin yun. So, tama yung ini-expect natin sa xn. Balik muna. So, tama yung ini-expect natin sa xn. Kasi yung last term, dapat d. Yung x1, in the limit as n approaches infinity, ano nangyayari? Nagiging C na lang po siya. Nagiging C na lang, which also agrees with ano yung ini-expect natin. Kasi dapat yung first x, yung sisma yung x natin sa C, natapos yung x natin at d pag nag-integrate. Okay, so ngayong meron ka ng expressions for xi, meron ka ng expression for f of x. Ano yung area? So, pa-set up ng ng a sub n muna. Pakita mo yung detalye. Huwag kang mag-skip dun sa algebra. So first, from your definition, that sum from I equals 1 to n of f of xi delta x. And then, pakita mo yung substitution, pakita mo yung simplification, and then, yun. Pag na-simplify, then you take the limit. Mas readable yun.
So I'm going to plug in that into this. Mm, Sama ko na. Tapos Teka, check ko yung expression mo. So D minus C, so minus HI, D minus C. Tingnan mo yung ano, simplify mo pa yung f of x sub I. ano ba? O, masisimplify pa yan. Wow. Okay. Meron Yan. Para HI over N. yan. Yan, 8. Para distinguish. Okay, so yung A sub N is sum from I equals. So makita mo yung ano, yung setup, and then
So, 1 lang yan. Kasi, kaya, may sinasum ka dyan, di ba? So, sum of 1. Eh, yun mo. Okay. And then, Yun nga, yung cancel ko. mm, parang may may nalaglag somewhere. Kasi, nagsi-zero siya di ba? Wait, tama. I think that's correct. Okay, so, dito, magiging... Huwag mong idiretso yung pag-simplify. Kasi So, na n nga, square. Tapos, yung yung sum ng I, ano ba yun? Huwag kang tumalon. Sa pagkuha ng limit. Gawin mo muna yung intermediate steps. Yan, okay. N square. Tapos, so may 1/2. Ayun. okay. So, tama na. Okay, so we're done with 31 yun. So ngayon, tingnan natin yung midpoint, yung using the midpoint method naman. So yung ith rectangle, ang gagamitin nating rectangle, yung middle. So ipakita ko lang yung sketch ng ano ibig sabihin. No?
So, share ko lang yung screen ko. Ito lang. So, for example, may function tayo. Tapos gusto natin kunin yung area. So, ang mangyayari, let's say, ito yung x. I think it's better na, no? So, let's say ito yung rectangle. Ang gagamitin natin na pang-evaluate yung nasa gitna. Instead of, di ba yung circumscribed at saka inscribed, either yung left side ng rectangle or right-hand side, yung x value dito or dito ginagamit. Gusto, ang gagawin natin ngayon, yung gitna. So, how do you set it up? So pakita ko lang yung isang example, no? So, example. Yung balik tayo sa triangle. Tapos, gamitin natin yung example uli ng yan. So, I'm going to do the case ito yung 0, ito yung B, ito yung H. So, ano ba yung equation yan? So, Y minus H. Hindi, ayoko lang. Y minus 0 na lang. Over X minus B. So, this is B0. This is 0H is equal to, the gradient is going to be negative H over B. So, and then plus H. Yeah. Actually, makikita rin yan in Y, yung intercept form, kita rin siya. Okay, so we know Y. Ngayon, subdivide natin into n equal rectangles. So, delta x is b over n. Tapos, so let's say na subdivide na. No. So, ang x1, ito yung x2, ito yung x3, and so on. So, we should have n of those. So, ang x1 has to be 0 plus b over n times 1/2. Yung nasa gitna nung ano. Yung x2 should be b over n plus 2b over n. No? Ito yung b over n eh. This is 2b over n. Sorry, ito yung 2b over n. Ito. This is 2b over n. Tapos, since hinahanap natin yung gitna, dapat may 1/2 dito. So, the general pattern is going to be xi is equal to 0 kasi namin magsimula sa bn over 2, no? B over 2n plus yung delta x, which is I minus 1 times b over 2n. Teka. Gusto kong pakita yung detail. Parang magical siya kapag yung na ano eh. So, ang xi should be in between. So, ano ba yung mga, for I equals 1, ano ba yung left edge? So, left edge, so ito, for example, kung ito yung xi, so I times b over n plus
I minus 1 B over N. So, for example, when I is equal to 1, makukuha natin yung B, we'll get 0. Tapos when I is 1, you get B over N. So, yung I equals 1 case, ganito yung itsura niya sa ito. So, if this is B over N, this is 0. So, when I is equal to 1, ito yung 0, ito yung B over N. When I is equal to 2, yung next na lalabas kasi 2B over N eh. So, yung gitna should be B over N plus 2B over N divided by 2. So, midpoint. So, ito yung mga points of interest. This is x1, this is x2, and so on. So, yan yung xi. Now, what about yung area? So, the area, the nth approximation for the area is sum from I equals 1 to n. The function is ito, minus h over b. Tapos on this ugly, complicated thing. Nga mo. Hindi, simplify na natin kasi para pag sinubstitute natin, mas ano siya. So, simplify muna. So, xi, kasi may magka-cancel naman dapat dyan eh. So, 2i over n, 2ib over n. So, ito at ito. Minus b over n. Tapos may 1/2. And then, pag distribute, ib over n minus b over 2n. Tama? 1/2 ib over n. So, may Tama yan. ib over n dito. So, magta-2 minus b over n and then may 1/2. Okay, so now that we have xi, ito yung y. So, let's copy this. So, y sub I is equal to this. Or y sub I equals minus h over b, ib over n, plus h. Or, if we distribute, minus h I over n plus h over 2n plus h. So, yan. Which means the nth approximation for the area is sum from I equals 1 to n minus hi over n plus h over 2n plus h multiplied to delta x is b over n. And then, mas madali nang i-simplify yan. So, meron tayong h over 2n plus h times b over n. May sum from I equals 1 to n of 1. Tapos, meron din tayong term na plus b over n negative h over n, sum from I equals 1 to n of I. So let's simplify this. So we get h over 2n plus h times b over b over n times n minus bh over n square times n plus 1 over 2, or
B over N to. B over N to, no? Tapos, ano may mali? Check lang. Ayun, magka-cancel to. So, HB over 2N plus HB minus BH, and then pag distribute BH over 2, 1 times 1 plus 1 over 2, 1 over N. And then A is limit as N approaches infinity. So, yung first term is 0, may iwan yung HB. Yung second term, minus 1 half BH. So, we get back 1 half base times height. So, ganun yung ano. Yung tricky dyan, yung pag-setup nung, I think yung pag-setup ng XI. So, pag inulong yung interval, kailangan mo just make sure na nagmamatch talaga, na yung gitna ng mga rectangles, dun ka nag-evaluate. So, ano yun eh, yung mga checks for this ay, in the limit as N approaches infinity, so some checks on the expression. That you can do on your expression for x sub I. Yung dapat ang x1, so ano yung x1, that's going to be kung ano yung left. So for example, yung leftmost, if you're integrating from A to B, dapat ang x1 maging A plus delta x over 2. Yung xn should be B minus delta x over 2. Reasonable naman, di ba? Nasa A ka, first step should be nasa gitna ng interval. Yung next check ay limit as x1 approaches infinity, as n approaches infinity, should be equal of x1 should be equal to A. Limit as n approaches infinity of xn should be, babalik tayo dapat sa endpoints. Kaya ano yun, kailangan mong gawin yung mga checks na yun, kasi kung hindi, pwedeng mali na yung expression mo for x sub I, tapos di mo alam. Yun. So kaya kita mo yung mga ano, yung nung sineset up ko siya, may mga checks ako for this eh. Na ginawa sa ano, so pwede na i-check yan eh, using these checks. So, ayun. Okay, so now that you've seen that, the region of example 3, so gawin natin yung exercise number 33. So, saan yun? So for exercise number 33, the region of example 3, dun sa book. Okay, wala akong image ng example 3 sa book. Pero may copy ka naman ng book eh. So, tingnan mo na lang. Okay? So, stop sharing na ako ulit. Tapos, simulan mo na. So, may region of example 3.
yung parabola na y equals x square, tapos ang boundaries ay x-axis, x equals to 3, at saka yung parabola. And x equals 3 now. So the shape of the graph will look like this. Panic tax. Mhm. So, ito nga po, no? I think. So gusto natin yung nasa gitna. So we start at 0. Tapos so 0 plus delta x over 2 plus I minus 1 times delta x over 2 times delta x. Tapos when I is equal to 1, okay, delta x over 2. When I is n, okay, so okay na to. Delta x is 3 over n. Ganito, pwede mo rin isipin na xi is equal to yung starting point ay delta x over 2 plus ilang delta x yun. So for I equals 1, wala. For I equals 2, plus delta x. For I equals 3, plus twice delta x. Yeah, and that's also going to give you yung midpoint. So I delta x minus delta x over 2, or minus 3 over 2n. Teka. Anyway, so, ano mo? Mm-hmm. Yeah, check ko yung expression mo. Bakit may n? Tama. Tignan mo yung first term mo. Ang delta x is 3 over n, not 3n. Oh, why is it there? Na. Okay, so na-simplify natin yung xi. Ngayon, substitute natin yan sa y equals x square.
So y sub I equals x sub I squared, which is times 3 is 9. And anyway, since 6:02 na, okay Opo. tuloy. Pero kita mo naman yung ano, no, paano gawin na yun eh. So, Hindi lang. dapat nagmamatch yung para tapos dapat nagmamatch yan eh. Opo. Okay? So, we'll stop here. Patingin na lang yan nung complete solution yan next Sunday. So, next Pag Thursday. sinabi na mo. Opo. Tapos, for this coming Sunday, balik physics. Tapos, i-remind ko lang na to confirm that yung payment paki-send before Sunday. Okay po. Okay? So, see you on Sunday. Bye-bye. Yun rin po. Thank you po. Bye-bye po. So,
Wonder.